Share ko lamang po ang mga pangyayari na patuloy na binabantayan tayo ng Diyos. Alas 5 pa rin ng umaga ay umalis na kami ng bahay. Pero bago ang lahat, nanalangin ako para sa ligtas naming paglalakbay. Nagpunta kami sa terminal at sumakay ng bus. Tiyak, ito ay mas magandang choice dahil ayoko sa van. Madali akong mahilo at baka gayon din ang mga anak. Habang nasa daan ay biglang nagkaroon ng problema. Ito ay nawala ng preno. Sobrang nakakatakot kasi muntik na kami madisgrasya. Pero sa awa ng Diyos ay nakapara ito ng maayos at walang nasaktan o napahamak. Ang nakakapagpaluhan ng tuwa, ilang minuto lang bago mangyari ang insidente, pinalitan ng partner ko ang tugtog ng worship songs. Iba talaga ang Diyos kapag inilalagay natin siya sa unahan ng lahat. Ang simpleng pakikinig ng mga awit para sa kanya ay naging senyalis ng kanyang proteksyon. So ayan na nga, pinapauwi ko na lang sila pagkatapos ng mangyari. Pero dahil ayaw naman nila, pinili ko na lang na magtiwala ulit ng buo sa Panginoon. So ayan na nga, pagkalipat namin sa pangalawang buwan, akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag. Pero hindi pala, at puno na pala. Kaya magkahiwalay kami ng mga upo. Pero habang tumatagal ay mas dumadami ang sumasakay. Kaya umabot ng mahigit 20 katao ang nakatayo. Sa sobrang siksikan at bigat ng karga ay na-flat ang gulong. Sobrang sikip at init. Kaya naman labis akong nasaktan na makita kung umiiyak na ang mga anak ko dahil sa hirap. Kaya sinabi ko sa sarili ko na ito na ang huli. Hindi na ako ulit pa naisama ang mga anak ko sa malayo at napakahabang biyahe, lalo na't maliliit pa sila. Pero higit sa lahat, salamat sa Diyos dahil ligtas at masaya kaming nakarating. Amen.